mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya, katropa mo forever. XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito, saan man sulok ka ng mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Exciting! Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya, katropa mo forever. XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito, saan man sulok ka ng mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Exciting! Exciting time, mga katropa, 3 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Sa ulo po ng ating po mga balita sa balitang lokal, mahigpit na serbisyo sa mga ospital sa Palawan, ipinag-utos ng pamalaang panlalawigan. Yan ang pinili nila na profession. Tama. So, ibig sabihin, pangatawanan nila. Pagbabawal sa commercial fishing vessel sa municipal waters ng Palawan dapat paigtingin. Yung mga municipal waters, dapat huwag nating hayaan na pasukin ng mga commercial fishers. Sa atin naman po nga balitang nasyonal, Senator Marcos kinuwestiyon ang umano'y sabuatan ng ehekutibo at ICC sa pag-aresto kay dating Presidente Duterte. Sa balitang international, Trump ipinagmalaki ang mga ginawa nilang pag-atake sa Iran. At sa atin naman po nga balitang esports, football team ng Iran umatras na po sa pagsali sa FIFA World Cup. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga lalawigan ng Palawan at magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po ay araw na po ng Biyernes, ika-13 sa buwan ng Marso taong 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bahay ni po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si Katropang Jamaica Saray. Express Balita sa Umaga. Dakuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita sa Balitang Lokal muna. Balitang Bukal. Inatasan di mo ng Sangguniang Panlalawigan ng Palawan ang mga ospital sa lalawigan na ayusin at pagbutihin ang pagbibigay ng serbisyo sa mga pasyente. Kasunod ito ng mga ulat ng hindi patas na pagtrato sa ilang nangangailangan ng serbisyong medikal. Ayon po yan kay Board Member Ariston Arzaga. Dapat di mo nang isa-alang-alang na mga health worker ang kanilang tungkulin bilang mga public servant at tiyaking pantay-pantay ang serbisyo sa lahat ng mga mamamayan anuman ang kanilang estado sa buhay. Binigyang diin din ni Board Member Arzaga na hindi dapat mamili ng pasyente ang mga ospital at kailangan maging maayos at makatao ang pagtrato sa lahat ng nangangailangan ng tulong medikal. Matatandaang napatawag sa committee ang Batarasa District Hospital matapos mo makatanggap ang Sangguniang Panlalawigan ng sunod-sunod na reklamo mula sa mga residente kaugnay ng umunoy hindi patas at hindi maayos na pagtrato sa mga pasyente. In the Apo. first place. Mhm. Yan ang pinili nila na profession. Tama. So ibig sabihin, pangatawanan nila. Mhm. Life savings yung profession na inano mo, lahat ng pwedeng gawin para maging maayos yung ating mga pasyente at yung mga kasama ng ating mga pasyente. Gawin natin yung angkop para maibsan man lang yung kanilang hirap at Yun. sakit na nararanasan. Yun Yan nga po po. yung gusto natin mangyari. Oo, buti- At yan ang gustong mangyari ng ating buting Governor Amy. Sa lahat, walang kampi-kampi. Aborlan is the best among our 16 hospitals, Oo. provincial hospital dito sa Lalawig. Ang tinig po ni Board Member Ariston Arzaga ng ikalawang distrito ng lalawigan ng Palawan sa panayam ng XFM. Express Balita sa Umaga. At ang balita niya mga kabay mga katropa ay handog naman po sa atin ng Santon Plus Gold. Ito pa ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya pong mga mabibisang sangkap gaya po ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Mabibili na ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala, aminado ang sangguniang panlalawigan ng Palawan na hindi na sapat ang kasalukuyang 1% na mandatory budget para matugunan ang pangangailangan ng dumaraming senior citizens sa lalawigan. Sa pagdinig ng komite na pinangunahan ni 2nd District Board Member Ariston Arzaga, napag-usapan ang posibilidad na madagdagan ang insentibo para sa mga senior citizens at persons with disabilities or PWDs sa Palawan. Ayon kay Board Member Arzaga, nakakalungkot na maraming senior citizens sa lalawigan ang hindi nakakatanggap ng pensyon o iba pang insentibo mula sa Department of Social Welfare and Development or DSWD National Program. Kinumpirma rin ng mga mambabatas na nagkakaroon ng problema sa pondo na nakalaan para sa mga senior citizen, lalo na sa dami ng benepisyaryong nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan. Dahil dito, kabilang umano sa tututukan ang paghahanap ng solusyon upang
upang mapabuti ang sistema at matiyak na mas maraming senior citizen at PWD sa lalawigan ang mabibigyan ng sapat na benepisyo mula sa pamahalaan. Sa committee ni raise ko ito sa ating chairman si board member Winston Orsaga. Sabi ko, alam mo board, nagyayabang ako pag umikot ako sa mga senior. Opo. Sabi ko, alam niyo, napahiya ko. Sabi na, bakit? Pinagyayabang ko na nabibigyan sila ng Allowance. Hindi, allowance, pension. Pension, opo. So, pension or incentive, di ba? Ay, bigla may nag-react. Sabi ko, board, hindi totoo yan. Ahoy. Kasi tagal na kami senior, hindi kami nakakatanggap. Patay. Oo. O kahit sa national. So sana ito yung dapat sabi ko nga kay Board Winston, sana makakam up tayo ng proposal at saka doon sa representative ng PSWD na nandoon, makakam up. May mga taga-senior din doon na sana makakam up tayo ng program. Paano ito may ayos yung ganitong sistema sa ating mga senior at sa mga PWD. Kasi hindi talaga lahat nabibili. Tinig po ni 2nd District Board Member Ariston Arsaga. Express Balita sa Umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, karagdagang balitang lokal pa rin, dapat pa umano mas mahigpit na pagpapatupad ng pagbabawal sa mga commercial fishing vessel na pumasok sa municipal waters sa lalawigan. Dagdag pa ito ni Board Member Ariston Arsaga, bagamat may ilang pagkakataon na pinapayagan ang ilang bangkang pangisda sa loob ng municipal waters, dapat na itong higpitan at tuluyang ipagbawal lalo na para dimino sa mga commercial fishing vessels. Binigyan din na ang municipal waters ay pangunahing nakalaan para sa mga maliliit na mga mangingisda upang maprotektahan ang kanilang kabuhayan. Hinihikayat din ang mga kinauukulang ahensya at lokal na pamahalaan sa buong lalawigan ng Palawan na paigtingin ang pagbabantay at pagpapatupad ng mga umiiral na batas upang maiwasan ang pagpasok ng malalaking commercial vessels sa municipal waters sa lalawigan. Yung mga commercial fisher, wag pa rin natin yung ating mga municipal waters, dapat wag nating hayaan na pasukin ng mga commercial fisher. Yung El Nido raw po, meron na naman daw board eh. Yun na nga, kaya nga, alam naman na ganito yan mga katropang ali. Ano po? Alam naman natin na yung mga municipal waters, may poder talaga dyan, yung mga munisipyo. Opo. So, just like yung ginagawa kong example, yung Araceli. Yung Araceli, talagang inimpose nila yan. Kaya nga, ginagawa ko example yung Araceli, si OIC Mao Tirodo. Minutahan nila yung pumasok na commercial fisher doon sa municipal waters nila. Tinig po muli ni 2nd District Board Member Ariston Arsaga. Samantala mga kabayan, mga katropang balitang yan, handog naman sa atin ang Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Balitang buka. Samantala, sa pinagsanib na operasyon ng Palawan Council for Sustainable Development Staff or PCSDS, nakumpiska ang 5 chainsaw at nasagip ang 2 Palawan Hill Mine sa mga bayan ng Aborlan, Quezon at Sofronio Española nitong Marso 11, 2026. Sa Aborlan, na-recover ang 2 buhay na Palawan Hill Mine sa magkahiwalay na bahay sa Magsaysay matapos ang inspeksyon kaugnay ng ulat sa pag-uuling, kusang isinuko ng mga may-ari ang mga ibon. Sa bayan ng Quezon, nasabat ang 1 chainsaw at 1 electric chainsaw mula sa tindahang walang permit, habang 1 pang individual ang nahuli na may dalang chainsaw na walang dokumento. Samantala sa Sofronio Española, tumakas ang 1 operator matapos mamata ang gumagamit ng chainsaw sa barangay Abu-Abu, ngunit na-recover ng mga otoridad ang kagamitan. 1 pang chainsaw
lisenso ang nakumpiska sa isang pribadong bahay. Ang mga ebidensya at mga nasagip na hayop ay nasa pangangalaga na ng PCSDS para sa dokumentasyon at legal na proseso. Paalala ng PCSDS, sumunod sa batas kaugnay ng paggamit ng chainsaw at pag-aalaga ng mga buhay ilang. Express Balita sa Umaga. Yan ang balitang hatid sa inyo ng mga numero 1 nga vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C at ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit mga katropa, mag-Santon Vitamin C na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Alas 6:17 na po mga kabayan, mga katropa, ang ating puntang tamang oras. Karagdagang mga balitang lokal muna. Dakoy naman po natin ang atin naman pong mga kasamahang mga field reporters. Baterya ng solar na pumutok. Isang bahay nasunog sa bayan daw po ng El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Live report. Tinupok ng apoy ang isang bahay sa Sitio Bagong Silang, sakop ng Barangay Bagong Bayan, El Nido, Palawan kahapon, Marso 12, 2026, bandang alas 2 ng hapon. Ayon kay Ginang Cherry, anak ng nasunugan, wala di umanong naisalbang gamit ang kanyang mga magulang dahilan upang humingi ito ng tulong sa pamamagitan ng social media. Nabatid na wala ang kanyang mga magulang sa bahay nang mangyari ang sunog, na pinaniniwala ang dahilan ay ang baterya ng solar na pumutok. Hindi rin niya na itawag ang insidente sa Bureau of Fire Protection at malayo din anya ang bahay na tinukoy sa mga kapitbahay. Samantala, humingi ng tulong ang mga biktima maging ang mga kamag-anak upang matulungan ang pamilya ni Ginoong Renato Abin. Nabatid na 6 katao ang nakatira sa nasunog na bahay, kabilang na ang 2 mga bata na kasalukuyang nakituloy lamang sa malapit na kamag-anak. Mga katropa, magaling uminom ng Santon Vitamin C upang may laban ang ating katawan sa anumang sakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, Belia Mucha, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, pamilihang bayan sa Quezon, Palawan, ininspika ng LGU para sa gagawin nitong pagsasaayos. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran. Live report. Ininspeka ng LGU sa Quezon, Palawan ang mismong pamilihang bayan kamakailan para alamin ang kalagayan nito para sa gagawing pagsasaayos na kung saan pinapangunahan naman ng alkalde ng munisipyo na si Lily Garilao Turico ang pag-inspeka sa pamilihang bayan kasama ang Municipal Economic Enterprise Development Office, VFP at mga otoridad. Samantala, ang layunin umano nito ay para suriin ang kasalukuyang kalagayan ng palengke at matukoy ang mga bahagi na kinakailangang ayusin at pagandahin upang sa mas maayos, malinis na pamilihang bayan sa munisipyo. Kaugnay nito, labis naman ang pasasalamat ng mga vendors at mamimili dahil sa ginawang hakbang at malasakit ng LGU sa pangunguna ng alkalde na si Lily Garilao Turico. Ito suportado rin naman ng bumubuo ng sangguniang bayan sa pangunguna ng vice-alkalde na si Leonard Vincent Ayod. Yan ang balita atin sa inyo ng isang masarap na kape. Hindi lang basta kape, dahil ito merong mga sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ay ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News. Express Balita sa Umaga. Mga mangingisda naman na na-detain sa bansang Malaysia. Sumailalim din muna sa psychological support at stress debriefing. Sa bayan naman ng Rizal, Palawan, katropa natin sa balita, Dennis Chua. Live report.
Sumailalim sa psychological support and stress debriefing ang 22 mga mangingisda na matatandang na-detain sa bansang Malaysia. Ang aktibidad na ito ay sinagawa nitong March 11 araw ng Martes taong kasalukuyan na naglalayong gumabay sa kanilang sarili kaugnay sa mga posibilidad na trauma na kanilang natamo sa nangyaring pagkakaaresto sa mga ito matapos nilang malabag ang batas sa nasabing bansa. Kasama naman sa nasabing programa ang kanilang mga pamilya. Kasabay nito ay pinagkaluban rin ng financial assistance mula sa lokal na pamahalaan ng mga mangingisda na makakatulong sa kanilang pagsisimula matapos ang nangyaring insidente. Kaugnay ito ay pinangunahan naman ng Municipal Office Rizal at MSWDO ang nasabing aktibidad na dinaluhan naman ni Mayor Manong at Vice Mayor Maria Gracia Zapanta. Nagpaabot rin ng pasasalamat ang alkalde kay Congressman GCA, ganun rin ang mga mangingisda dahil ang kongresista ang naging daan upang makauwi ng ligtas ang mga mangingisdang Rezalenyo. Yan ang balita hatid sa inyo ng Sandon Soap. May kakayahang paputin ang inyong mga balata. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap. Sandon Soap. Bibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, Puerto Princesa City overall champion sa Mimarupa Raamit 2026. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio. Live report. Nakamit ng Puerto Princesa City ang overall championship sa katatapos lamang na Mimaropa Raamit 2026 sa Sablayan Occidental, Mindoro, kung saan formal itong nagsimula noong March 8 hanggang March 12 kahapon at inuwi ng Puerto Princesa ang 143 gold medal mula sa iba't ibang mga larangan ng laro, 92 silver at 75 bronze, at sa kabuuan ay meron itong 310 na naiuwing gintong medalya ang lungsod ng Puerto Princesa. Habang sinundan naman ito ng first placer mula sa Oriental Mindoro na 106 medal, at nasungkit naman ng Palawan ang second placer na nag-uwi ng 50 gold medals, at third placer naman ang Calapan City na may 40 gold medals, Romblon na merong 35, Occidental na Mindoro na merong 26 at Marinduque na merong 5 gold medals. Ang tagumpay ng mga manlalaro ay bunga ng suporta mula sa kanilang mga coaches, parents, mga kaibigan at taga-suporta. Nagpapakita lamang ito ng kanilang dedikasyon at disiplina para makamit ang nasabing tagumpay. Samantala sa pagtatapos ng Mimaropa ay naghahanda naman ang mga atleta para sa palarong pambansa sa buwan ng Mayo na gaganapin sa Agusan del Sur. Yan naman ang balitang atid sa inyo na isang masarap na kape, hindi lang basta kape dahil ito ay merong mga sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginamot ka pa. Para sa nagkakasang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News. Express Balita sa Umaga. Para naman sa uling bugso ng ating pong mga balitang lokal, LPCC nagpulong sa banta di umano ng supply shortage at pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bayan ng Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Bem Conde. Live report. Nagsagawa ng emergency special meeting ang mga miyembro ng Local Price Coordinating Council o LPCC sa bayan ng Rojas upang pag-usapan ng napipintong pagtaas ng presyo at posibleng kakulangan ng supply ng mga basic necessities at prime commodities, particular na ang petroleum products. Sa naturang pagpupulong, dinaluhan ito ng kinatawan mula sa lokal na pamalaan. Tinalakay dito ang kasalukuyang presyo at supply situation ng bigas at petroleum products. Pati na rin ang pagpapatupad ng agarang inspeksyon at monitoring sa merkado upang maiwasan ang hoarding at price manipulation. Kabilang sa mga dumalo ang mga kinatawan mula sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Department of Trade and Industry, Department of Energy at Municipal Agriculture Office. Kasabay nito ay pinahayag naman ng PNP at BFP na isa sa mga posibleng maging problema ay ang tinatawag na bote-bote system sa pagbebenta ng gasolina sa mga barangay. Dahil dito nanawagan ang ahensya sa publiko na agad itong i-report upang mapigilan ang illegal na pagbebenta at masampahan ng kaukulang kaso ang mga lalabag. Samantala, ayon sa Municipal Agriculture Office, sa kasalukuyan ay wala pa namang namomonitor na pagtaas ng presyo sa mga produktong agrikultura sa merkado publiko ng bayan.
Nananatiling stable ang presyo ng karamihan sa mga bilihin maliban sa isda na bahagyang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng fuel. Yan ang balitang hatid sa inyo ng bagong produktong kape ng Yes to Hotel Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na kapag kape ka naggumanda ka pa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula sa bayan ng Roas, Palawan, ako si Katropang Bem Paredes Conde, XFM News. Express Balita sa Umaga. Balitang Regional. Samantala, matapos ang 2 taong pagtatago, 4 sa 8 na-dismiss na pulis na iniugnay sa pagnanakaw sa isang retiradong guro sa illegal drug raid noong Agosto noong 2023 ang naaresto na sa Imus City, Cavite. Ayon kay Colonel Ariel Red, Cavite Police Director, ang mga suspect na sina Staff Sergeant Jesus Alday alias Jesus, Julius Barbon alias Julius, Corporals General Kadyang alias General at Lou Amando Antonio alias Lou. Pawang miyembro ng Intelligence Unit ng Imus City Police Station ay inaresto ng mga operatiba ng Warrant Section sa Barangay Malagasang 2C, Imus City nitong Lunes ng alas 4:30 ng hapon. Ang mga akusado na opisyal ay tinala bilang regional level most wanted persons at sila ay sinailalim sa pinaigting na manhunt operation ng pinagsanib na puwersa ng lokal na pulisya at mga operatiba mula sa Criminal Investigation and Detection Group or CIDG Cavite matapos silang magtago sa iba't ibang lugar sa reyon ng Calabar Zone. Dagdag ni Red, unang humarap at sumuko sa Office of the Mayor ng Imus ang mga akusado bago inihain ng mga operatiba ng pulisya ang iba't ibang warrant of arrest laban sa kanila. Ang mga akusada ay kinasuhan ng planting of evidence, violation of Article 171 of RPC, robbery by the use of force upon things, perjury, violation of domicile at unlawful arrest based sa reklamong inihain ng retiradong guro na si Rebecca Kyle. Kasama si dating National Police Commission or NAPOLCOM Calabar Zone Director Owen De Lona bilang nominal complainant. 2 iba pang akusado na pulis na kinalang sina Staff Master Sergeant alias Diones at Patrolman Mendoza ay nananatiling nakalaya habang ang kasama pa nila na si Staff Sergeant Buna ay iniulat na nasawi dahil sa hindi matukoy na dahilan ng kanyang pagkamatay. Sinabi ni De Luna sa PSN, isa sa 8 na-dismiss na pulis na si Patrolman Raymel Reyes ay nasentensyahan ng mahigit 4 na taon na pagkakulong dahil sa puwersang pagpasok at pagnanakaw na nauwi sa trespassing sa tirahan ni Kyle sa follow-up drug operations sa Barangay Alipan 1A, Imus City noong Agosto 2, 2023. Express Balita sa Umaga. Kalitang nasunod. Samantala mga kabayan, mga katropa, alas 6:29 na po ng umaga sa ating naman pong balitang nasyonal. Formal na kinalampag ni Senator Amy Marcos ang ehekutibo upang ilantad ang umano'y sabwatan sa pagitan ng gobyerno at ng International Criminal Court or ICC kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pamamagitan ng Senate Resolution Number 340 na inihain nitong nakalipas sa araw ng Martes, inobliga ng senadora ang administrasyon na isa publiko ang lahat ng communications at agreements sa ICC kasabay ng unang anibersaryo ng pag-aresto kay Duterte ngayong nakalipas na araw ng Marso 11. Pinuna ni Marcos ang magkasalungat na posisyon ng gobyerno, lalo na ang umano'y pakikipag-ugnayan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa nasabing dayuhang korte. Nananawagan si Marcos na panagutin ang mga opisyal na lumamag sa konstitusyon at iginiit ang immediate return ni Duterte sa bansa. Matatanda ang formal na kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute noong taong 2019. Kaya't mariing tinututulan ng senadora ang pagbaliwala ng Philippine Judiciary pabor sa mga arrest warrant ng ICC. Express Balita sa Umaga. Balita sa International.
Ipinagmalaki ni US President Donald Trump na humina ang Iran dahil sa patuloy na ginagawa nilang pag-atake. Ayon kay Trump na mula ng inlunsad nila ang Operation Epic Fury ay maraming mga military facilities ng Iran ang nasira. Kahit na maraming mga nawala na sa Iran ay magpapatuloy pa rin ang kanilang gagawing pag-atake. Hindi pa rin anya sila natatapos sa pag-atake at asahan na marami pa ang gagawin nilang pag-atake. Express Balita sa Umaga. XFM Weather Update. Samantala mga kabayan, mga katropa, 31 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Alamin po muna natin ang magiging tayo ng panahon. Wala po sa DOST Pag-asa, makakasama po natin si Mama Lian Loreto. Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw, March 13, 2026. Meron pa rin po tayong binabantayan na bagyo at ito po'y nasa labas ng ating area of responsibility. Itong si Tropical Depression Nuri at ito po'y nasa layong 1,580 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Sa ngayon nga po, hindi na po natin ito inaasa na papasok pa ng PAR at hindi na po ito nagdadala ng mga epekto sa ating bansa. Samantala, umiihi po ang ating amihan kaya't magiging malamig po yung ating panahon ngayong araw at sa susunod pa na mga araw. Inaasahan nga po natin itong amihan ay nakakaapekto naman sa may malaking bahagi ng Luzon and sa may Visayas. At para naman po sa ating heat index, ito po yung mga nakalap natin na datos o yung computed ni heat index kahapon. So dito sa Metro Manila, ang heat index po natin ay 33 to 34 degrees Celsius. At ang highest naman natin na heat index ay 37 degrees Celsius na naitala dito sa may Dumangas, Iloilo, Borongan, Eastern Samar, Davao City, Davao del Sur, at dito rin po sa may Cotabato City, Maguindanao. So yung ganitong mga temperatura ay nasa extreme caution levels po. So kailangan mag-ingat po yung ating mga kababayan dyan. Para naman po sa ating forecast na heat index o damang init, ngayong araw sa Metro Manila mas mababa, 32 to 33 degrees Celsius. Ngunit nasa extreme caution category pa rin po yan. So especially po pagdating po ng noon time hanggang sa hapon, kailangan magdala po tayo ng mga payong panangga sa init at huwag po natin kalimutan na uminom ng tubig para iwas po sa heat stress. Pinakamatataas naman po na heat index, posible po ngayong araw, 37 degrees Celsius. Dito pa rin po sa may Borongan, Eastern Samar, Davao City, Davao del Sur, Cotabato City, Maguindanao, maging dito sa may Zamboanga City, Zamboanga del Sur. So extreme caution, ingat po sa ating mga kababayan. Para sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat ngayong 6:05 a.m. at lulubog naman po mamayang 6:06 p.m. Nagpasya ang Iran football team na hindi na lumahok sa FIFA World Cup na gaganapin sa US. Ayon kay Ahmad Donyamali, ang Minister of Sports and Youth ng Iran, na dahil sa patuloy na pag-atake ng Israel at US ay hindi na sila makakalahok sa nasabing torneo. Wala na rin silang gana matapos na masawi ang kanilang supreme leader na si Al Khamenei mula sa pinagsamang atake ng US at Israel. Ang Iran kasi ay siyang unang bansa na nakapasok sa qualification tournament. Magsisimula ang FIFA World Cup mula Hunyo 11 hanggang Hulyo 19 kung saan ang host ay US, Mexico at Canada. Express Balita sa Umaga. Alas 6:35 na po ng umaga, mga kababayan, mga katropa. Antabayanan po sa susunod na linggo o araw po ng Lunes ang mga pagbabago. Dito po sa XFM Palawan, mga kababayan, mga katropa. At sa ngayon, inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bahay po ninyong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio apps sa inyong mga Android At phone. live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga kababayan, mga katropa, para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatos. At ako naman po si Katropang Jamaica Saray. Mga kababayan, mga katropa, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at pagsubaybay at magandang umaga na po, Pilipinas! Express Balita sa Umaga. Mga katropa, exciting! Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.